May ilang Kristiyanong nag-o-object po sa Christmas celebration at sinasabi nilang ang iniutos lang sa atin ay alalahanin ang kamatayan ni Kristo at hindi ang kanyang kapanganakan. So ang conclusion po nila, hindi daw biblical ang pagse-celebrate sa kapanganakan ni Kristo. Sa video na ito, pasensya na po kayo sa boses ko, inuubo. Sa video na ito, sasagutin po natin ang objection na yan at papatunayan din natin from the scriptures na pwedeng mag-celebrate ang mga Kristiyano ng kapanganakan ni Kristo. Ako po si Kuya Jem, and this is Sunday Extended. Totoo po na inutusan tayo sa scriptures na alalahanin ang kamatayan ni Kristo sa pamamagitan po yan ng Lord's Supper. Kung hindi pa po malinaw sa inyo kung ano ang Lord's Supper, may 4 video lessons po ako tungkol dito. So hindi po natin pagtatalunan yung tungkol sa Lord's Supper. In fact, si Jesus pa nga po mismo ang nag-utos niyan eh. Pero ito po ang tanong, inutos din ba sa Bible na bawal o huwag ipagdiwang ang kapanganakan ni Kristo? Hindi po. So itong mga nag-o-object na ito ay ibinabase yung objections nila sa tinatawag po nating argument from silence. Eh kung yan po ang susundan natin, wala rin pong utos na mag-celebrate ang Christians ng weddings, birthdays, promotions, achievements, and pati anniversaries. Wala rin pong utos para ipagdiwang natin ang resurrection. And yet, hindi naman po inherently sinful itong mga celebrations na ito. Not unless magpapasok ka ng sinful elements like halimbawa prostitution, paglalasing, gluttony, at saka iba pa. So okay lang po silang gawin as long as ginagawa natin sila to glorify God, to honor Christ. Hindi naman po kasi kalendaryo ang Bible para maglaman ng kung ano lang ang pwede nating i-celebrate. Nung pinanganak po ang Panginoong Jesus, hindi po yun ibinalita ng mga anghel na parang nagbabalita lang na news reporter. At malinaw po ang sinabi nilang effect ng balitang hatid nila. Ang sabi po ng anghel sa Luke 2 verse 10, "Naparito ako upang sabihin sa inyo ang magandang balita na magbibigay ng malaking kagalakan sa lahat ng tao." At ano po yung balitang yun? Tungkol ba sa kamatayan ni Kristo? Ituloy po natin ang talata. "Sapagkat isinilang ngayon sa Bethlehem, sa bayan ni Haring David, ang inyong tagapagligtas, ang Kristo na siyang Panginoon." So malinaw po dyan na ang kapanganakan ni Kristo ay mabuting balita at nagdudulot ito ng malaking kagalakan. Yang malaking kagalakan po na yan, hindi yan naitatago. Hindi lang po tayo pinapayagang magdiwang sa kapanganakan ni Kristo. May mga halimbawa din po ng mga taong nagdiwang nito. Si Mary po mismo, napaawit dun sa balita na siya ang magdadalang tao para sa tagapagligtas. Tapos yung mga angels dun sa Luke chapter 2 verse 13 to 14, nagbigay po sila ng papuri sa Diyos matapos ihatid yung good news ng birth ni Kristo. Yung mga pastol na nakakita dun sa bagong panganak na tagapagligtas ay nagpuri din po at nilawalhati ang Diyos. Yung mga pantas o matatalinong tao, kitang-kita po natin yung saya nila nung nakita nila ulit yung star at natagpuan na nga nila ang Kristo. Nagdala pa po sila ng mga regalo na expression din ng joy nila para sa Panginoon. At ang joy po nila ay nauwi sa pagsamba sa batang si Jesus. Tapos dun po sa templo, dun sa dedication ni Jesus, tuwang-tuwa si Simeon at si Ana na makita yung bagong panganak na Mesaya. So there was clearly great joy. At yan po talaga ang bunga ng mabuting balita ng kapanganakan ng Panginoong Hesus. Gaya po ng sinabi ng anghel. Wala pong nag-utos sa kanilang magsaya o mag-celebrate. Yung pagsasaya po sa kapanganakan ng Panginoon ay hindi kalaban ng pag-alala sa kamatayan niya. Hindi po magkalaban ang manger at ang cross. Kung wala pong kapanganakan, walang sinless life. At kung walang sinless life, walang atoning death, walang atoning sacrifice. Walang buhay na pwedeng ialay para mamatay para sa atin. At kung walang kamatayan, wala pong resurrection. Sabi nga po nung isang nabasa ko nung college pa ako, there is no empty tomb without the virgin womb. Naintindihan ko po yung pinanggagalingan ng ilang mga kapatid na nag-o-object. Ang isang problema po kasi,
Karamihan dun sa nagse-celebrate ng Christmas ngayon, hindi naman talaga ang Lord ang sine-celebrate, kundi ang world. Yung iba handang pagkain ang nagiging basihan ng celebration. Hindi mo mapakain ng sardinas 'pag Pasko. Eh, yung mga pastol nung gabing yun sobrang saya nila pero wala silang malaking handaan. Tapos yung iba hindi naman nila birthday, pero kung makapag-expect ng regalo, akala mo sila ang celebrant. Eh yung mga matatalinong tao po, yung mga pantas, di naman sila nag-exchange gifts. Lahat po ng regalo nila, binigay nila sa Panginoong Hesus. Tapos may mga malalamigang Pasko kasi wala daw kayakap. Naku, tabi-tabi po sa mga single. No? Pero si Ana, widow po yun eh. 7 years lang po silang magkasama nung asawa niya tapos naging balo o widow na siya. Ah, 6 years na pala kami ni misis. Mukhang last year ko na next year. Pero kidding aside, nagpapasalamat po si Ana. Kung babasahin natin yun, nagpasalamat siya sa Diyos nung makita si Jesus. Hindi po nila kailangan yung nagpapasaya sa marami ngayon. And yet, mas higit pa yata yung joy na naranasan nila kesa sa marami sa atin ngayon. Pero although marami po ang nagse-celebrate nito sa maling paraan, hindi naman po ito dapat maging dahilan para sabihin na nating hindi dapat magdiwang ang mga Kristiyano dun sa kapanganakan ni Kristo. Maganda po ang paalala sa atin ng Romans 14 verse 5 to 6. May mga taong naniniwala na mas mahalaga ang isang araw kaysa sa ibang mga araw. May tao namang pare-pareho lang para sa kanya ang lahat ng araw. Ang bawat tao ang bahalang magpasya para sa kanyang sarili tungkol sa bagay na iyan. Ang taong may pinapahalagahang araw ay gumagawa nito para sa Panginoon. So, pwede mong i-celebrate ang Christmas para sa Panginoon. Pwede ring hindi mo i-celebrate ang Christmas at para pa rin yan sa Panginoon. Tayo pong mga nagse-celebrate, hindi po natin dapat pilitin yung mga ayaw mag-celebrate dahil ginagawa po nila yon para sa Panginoon. At ganun din po sa mga kapatid na hindi nagse-celebrate, huwag niyo po kaming hatulan dahil ginagawa din namin ito para sa Panginoon. In the end, lahat po tayo ay alipin ng Panginoon at sa Kanya tayo mananagot sa mga desisyon na ginawa natin. Ang mahalaga po, ang glory ba niya ang dahilan kaya natin ito ginagawa? Yes, inutos ng Panginoon na alalahanin ang kamatayan niya. Pero pinakita din po sa atin ng salita ng Diyos na ang langit at lupa ay nagsaya nung ipinanganak siya. Subscribe for more content.